Marvin's POV. Ilang araw na ang nakalipas pagkatapos na panaginip ko sa office. 9 PM na ng gabi at nandito pa rin ako gising. Paulit-ulit na iniisip na panaginip na yun. Sumisimsim ulit ako ng alak at tumingin sa mga bituin sa langit. Kuya, napalingon ako kay Kevin. Napakunot ako ng noon nang makita kong nakaporma siya. Saan ka pupunta? I will go somewhere. Don't wait for me. Baka bukas na ako makauwi. Napakunot lalong noo ko. Pupuntahan mo ba si Athena? Tipid siyang ngumiti. Baka nakakalimutan mo, may girlfriend ka sa Canada. Napatango-tango siya. Actually, susundin ko siya mamayang madaling araw. Pagkatapos kong puntahan si Athena. Are you fooling 2 girls at a time? No kuya. Basta malalaman mo din. Una na ako ha. Hindi na niya ako hinintay sumagot at lumabas na ng main door. I feel pity to the 2 girls of her. I close my eyes and feel the silence of the night. I sighed. Ano kayang ibig sabihin ng panaginip ko? Kevin's POV. I quickly ran to my car and drove fastly to the hospital. Kanina tinawagan ako ni Athena. Humihina na daw ang heartbeat ni Homer. Ang pinagtataka ko lang, sabi niya sa akin ay ilang weeks pa bago tuluyang mawala si Homer. Bakit parang bumilis? Mabilis akong tumakbo sa kinaroroonan ng kwarto ni Homer. Natigilan ako nang makita ko si Athena na umiiyak sa labas ng kwarto. Anong nangyari? Athena? Sabi ko para makuha ang atensyon niya. Lalo ako napatigil nang makita kong sunod-sunod ng pagpatak ng luha niyang nangangatal na rin ang baba at mga labi niya. Don't tell me. Shit, no. I ran towards her direction and hug her as tight as I can. Kevin! Athena's POV. I reviewing some report when Homer suddenly woke up. It is unusual. Lagpas 8 na ngayon at normally mahimbing ng tulog niya at kinabukasan na ulit siya magigising. Babe, is there something wrong? I ask as I sit beside him. Babe, may sasabihin ako sa'yo. Pero mangako ka, huwag kang magtatanim ng galit sa mga magulang mo ha. Napakunot ang noo ko. Bakit involved sila? Ngintian niya ako ng matipid bago hinawakan ng kamay ko. Malamig ang mga kamay niya at maputla ng balat pero kahit ganun, ang gwapo pa din niya. Someone told me and showed some proof. Babe, Rochelle, I know the fact that I'm not getting better anymore. Sabi ng taong yun, binayaran siya ng 2 mag-asawa para iturok to sa dextrose ko. May kinuha siya sa ilalim ng una niya. Nakabotelya ito't walang pangalan. What is this? It was a drug that kill a person slowly. What? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Sinong mag-asawa? Napatigil ako sa pagsasalita at napatapik ang isang kamay sa bibig ko. Sila mama at dad ba? Ngumiti siya ng mahina. Naka-half close ang mga mata niya pero nakakatingin pa rin sa mukha ko, lalo na sa mata ko. Nangingilig na ngayon ang mga luha sa mukha ko. Paano nila magagawa to? I love you babe. I will always do. Hindi ko na matutupad ang goals natin and I feel and would say a deep sorry for it. Ano bang sinasabi mo? Huwag kang ganyan. Inangat niyang kamay niya sa mukha ko at pinunasan ng luha ko. Umiiyak ka na naman. Hindi ba sabi ko ayokong nakikita ka umiiyak? Napahigpi ako tinawakan ng kamay niyang nasa mukha ko. Hindi ko na talaga mapigilang lumuha at humikbi. Wag gayon please Homer. Please wag ngayon. Wag mo kong iwan. I will be always at your heart babe. Promise me na hindi mo titigil ang buhay mo dahil sa akin. You will always be my babe. My girlfriend. My best friend and my life. I love you babe. Athena Rochelle Taylor. I love you too but please, wag naman ganito. He chuckled and pinched my nose. I am kidding. I love you babe. Tulog na ako ha? I nod and kiss his lips. Good night. He smiled and closed his eyes. Tit 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 tit. Nanlaki ang mga mata ko na napatingin sa life monitor. His heartbeat is going down. Doc! Help! Homer! Wake up! Agad akong pinalayo na doktor pagkarating nila. Tinawagan ko si Kevin para pupuntahin siya dito. Lumabas muna ako ng kwarto. I hope Homer is okay. After 5 minutes ay lumabas na ang doktor. He's okay now? I managed to smile. Tinapik ng doktor ang balikat ko at inikot ang ulo sa kaliwat kanan at may sinabi pa siya na halos ikinahimatay ko.
No. Hindi ako nakakilos hanggang sa mawala na sa harap kong doktor. Akala ko nagbibiro lang siya kanina. I never thought that he will be gone. Akala ko'y nagloloko lang siya. Na gusto niya na sabihin ng mga salitang yun sa akin. Na gusto niya lang matulog kaya siya pumikit. I never thought that he will left me. This time, hindi ko na maririnig ang boses niya. Hindi ko na maririnig ang tawa niya. Hindi ko na makikita mga ngiti niya. Hindi ko na makikita ang pamumula ng tenga niya kapag hinahalikan kong ilong niya. Hindi ko na mararamdaman ang mga yakap niya. Hindi ko na maririnig ang I love you na galing sa kanya. Hindi ko na mararamdaman ang mga kamay niya nakahawak sa kamay ko. Hindi ko na mararamdaman ang mga labi niya sa labi ko. Wala na akong best friend. Wala na akong shoulder to cry on. Wala na akong tagapayo. Wala na akong tagapagpunas ng luha ko. Wala nang tatawag sa akin ng babe. Wala na. He's gone. Not in 1 to 2 days but forever. Atina, napalingon ako kay Kevin. Hindi ko na napahiran ng luha ko. Maya-may naramdaman ko na lang ang yakap niya. Kevin! Sige lang, iiyak mo lang. Lalo kong napaiyak. Tinawagan na din ni Kevin sila Tita Yelena at Tito Mauricio para ipaalam ang nangyari habang pinapakalma niya ako. Papunta na daw sila dito. Ano bang nangyari, Atina? Napayuko ako nang maalalang sinabi ng doktor. Nilalason si Homer, paunti-unti. Napaiyak na naman ako. What? Nilason? Sinong? I got him. Ayaw nila kay Homer, Kevin. Kaya nagutos sila na unti-unting lasunin si Homer. I can't believe it. Dahil lang ayaw nila kay Homer, pinapatayin nila. Napakasama nila. Sino, Atina? Sabihin mo. Sila Mom at Dad. It's been an hour since that bad news arrived. Iyak pa din ako ng iyak at nasa tabi ko pa din si Kevin. Sina Tita Yelena at Tito Mauricio, inasikaso na nilang cremation ni Homer. They don't want a burial. Bukas na ikikremate ang bangkay ni Homer sa isang chapel sa loob ng subdivision ng bahay nila. Phone rings. I look at Kevin and wipe my tears. Kevin, kanina pa nagre-ring ang phone mo. Hindi mo ba sasagutin? Nag-aalangan naman niya akong tiningnan bagong screen ng phone niya. GM calling. Napakulot ang noo ko nang mabasa kong caller ID. Sino si GM? Atina, ano kasi? May susunduin ako sa airport ngayon, Kas. Sige na, Kevin. Salamat sa pagsama mo. I smile at him. Siguradong importanteng taong susunduin niya kaya ganun na lang itsura ng mukha niya. Maputla at parang hindi mapakali. Pero paano ka? Okay na ako, Kevin. Sobra ng abala ko sa'yo. Nandito naman sila Tita Yelena eh. They will take care of me. Are you sure? Of course. Thanks again, Kevin. I owe you a lot. He smiled and pinched my nose. Babalik ako kagad ha. He kissed my forehead and walked away. Napayuko na lang ulit ako dahil sa ginawa niya. Palagi kasi yung ginagawa sa akin ni Homer. And I can't help it. But since Homer on what Kevin does, they are the same. Kevin's POV. Habang papalabas ako ng ospital ay sinagot kong tawag ni GM. Shit, almost forgot her arrival. Hello? Kevin, thank God you pick up your phone. I haven't called you more than 30s and still you didn't answer. What's with you, ha? Napapikit ako na marinig ang tantrums niya. I'm sorry, okay? My friend just need me right now. So he or she is more important with me? Napabuntong hininga ako bago pumasok sa kotse at pinaandar na mabilis papuntang airport. Look, GM, she's crying right now because of her boyfriend's death an hour ago, okay? Natahimik siya sandali sa kabilang linya. GM, are you still there? Yes, I am. I am sorry to hear what happened to your friend. Akala ko kasi pinagpalit mo na ako. This time, ako naman ang natahimik. I'm sad to say that I am a loving two-person at a time and I don't know how it comes. I love GM, my girlfriend in Canada. Yet, I'm also in love with Atina. Hey, Kevin! Napabuntong hininga ko. I'm on my way. Wait for me. Okay, I love you. I hung up the phone before she finished her last words. Ayokong marinig yun dahil naguguluhan ako. Naguguluhan ako sa nararamdaman ko. After 15 minutes, I already arrived here at the airport. And there she is, sitting on a bench. Nakatungot sinusuway ang mga paa. Lumapit ako sa kanya bago bumuntong hininga. GM, let's go. I said.
"Han!" She scolded and stood up to hug me. She tightly hugged me. "I miss you, Han," she whispers. Nagalangan akong yumakap pabalik sa kanya at bumulong din. "I miss you too." Nagtagal pa siyang yumakap sa akin. Phone rings. Napahiwalay lang kami sa isa't isa na magring ang cellphone ko. Tita Yelena calling. Bakit niya ako tinawagan? Nandun naman si Athena. "Excuse me, sasagutin ko lang." Sabi ko bago tumalikod sa kanya. "Yes, tita." Kevin, where are you?" "At the airport, tita. Why?" Athena fainted and she's too hot." "What? Okay lang po ba si Athena?" "I don't think so. Please come here, Kevin." "Okay, tita. I'll be there." I hung up the call and faced GM. Nakakunot ang noo niya at nakahalukip-kip ang mga kamay. "Let's go, GM. Ihahatid muna kita sa bahay ni Kuya Marvin. May pupuntahan lang ako." Kinuha ko ng bagahe niya pero hindi pa rin siya kumikilos. "GM, tara na. I'm on a hurry." "Parang mas importante pa yung Athena na yon kaysa sa akin ha," she said. Her Tagalog accent is not good. Medyo lang pang pagbigkas niya sa mga Tagalog na salita. "Please, GM, kahit nga." "At kailan mo pa ako tinawag na GM? You always call me by my whole first name. Or with our endearment. Bakit GM na lang ngayon?" Despite of slightly dim of the surrounding, I can see her eyes getting teary. "Oh, I hate this. Ayoko na may umiiyak na babae dahil sa akin." "Let me explain, Gina May." "Yeah, explain. I'm tired, Josh," she said and walked away. Una siyang pumunta sa kotse ko, tahimik na pumasok doon. Tahimik lang din kami papunta sa bahay ni Kuya Marvin. It's 2 a.m. and I'm sure that he's sleeping right now. And he won't bother to have Gina May at his house. "Go to my room and sleep over there. Pupunta lang ako sa ospital," sabi ko pagkababa ko ng mga bagahe niya sa sala. "So this is it? She's now your priority over me? God, Josh! I hate you!" Tumaas na siya sa hagdan at padabog na pumasok sa kwarto ko. Kadadating lang niya, nag-aaway agad kayo? At mukhang gusto pa niya sirain ang pinto ng kwarto sa lakas ng pagkakasara niya. Napalingon ako sa may bintana. Kuya Marvin is standing there, holding a cup of probably a tea and looking at me. "I'm sorry for the disturbance, Kuya. I will talk to her tomorrow." "Sinong pupuntahan mo sa ospital?" Si Rochelle, Kuya." Napakunot ang noo niya at bahagyang lumapit sa amin. "Why?" "Homer has gone, Kuya." Natahimik kami sandali. "Please say to her my deepest condolences." Kuya said and tapped my shoulder. "And by the way, ba't pinayagan mo siyang tawagin kang Josh at kaming pamilya mo hindi?" "She wanted it, Kuya, at wala akong magawa," I said while bowing my head. He tapped my shoulder again before he leaves. Tumingin muna ako sa kwartong pinasukan ni Gina May bago umalis at bumalik sa ospital. "Kamusta siya, tita?" "She's okay now. Dehydrated lang siya at pagod." Napatango naman ako. "Pasensya na kung ikaw ang inabala namin ha. Wala na kasi kami ibang matatawagan dahil ikaw lang kaibigan ni Rochelle bukod kay Homer." Napakunot ang noo ko. Wala po siyang ibang kaibigan?" She smiled weakly at me. "Bakit high school? Meron pero ang alam ko'y ginamit lang naman ngayon si Rochelle para sa mga projects nila at makakuha ng mataas na grade." Napaawang ng konti ang bibig ko. Nung college naman, binalak ni isang grupo na kaibiganin siya. Pero ang tutong pakay pala naman ngayon ay pahirapan lang si Rochelle dahil nga sa boyfriend niyang anak ko. Si Homer kasing isa sa kilalang varsity ng tennis sa school nila at tinitilian ng mga babae. Ang alam ko, lahat na napapalapit kay Homer, sinasaktan at pinapahirapan ng grupong yun. Napanganga na talaga ako. Rochelle gone through those things? Nagpaalam lang ako kay tita na bibili ng kakainin namin at gusto ko ding magpahangin. "Rochelle Athena Taylor or Athena Forto or Veronica, I am so proud of you for being brave." Athena's POV. Nagising ako sa isang puting kwarto. Anong nangyari? Ba't ganito? Ba't nandito ako? Napatingin ako sa pinto nang may pumasok. She's not familiar with me. Ngayon ko lang siya nakita. "Hi," she greeted. "Hello, sorry but do I know you?" She smiled and walked through the side of my bed. Nakita ko mugto niyang mga mata. Mapula-pula pa din ang ilong niya. Kagagaling lang niya ba sa pag-iyak? "You must be Athena." "Yes, I am. And you are?" Nagulat ako na bigla na lang siyang umiyak. "I'm begging you, miss." The girl cried and please. Anong ibig mo sabihin? Sino ka ba?" I asked with confusion on my face.
Just don't get near him. Nagmamakaawa ako. Ilang taong ko hinintay niligawan niya ako at maging kami. Nakikiusap lang ako layuan mo na siya. Hindi ko kaya mawala siya sa akin, miss. Sino bang tinutukoy mo? Please stay away from Josh. Josh? Did she mean Kevin? The door opened once again. GM, what are you doing here? Kevin asked. Sinundan kita? I doubt about you, Josh. And I'm here, please, Athena. Nilingon niya ulit ako. Athena, please, grant my request. I'm begging you. Marvin's POV. Kuya, aren't you going to the Velasquez residence? Napatingin ako kay Kevin. He is wearing a white polo and a black pants. Hindi din nakatakas sa mga mata kung mugto niyang mata na ganyan tinakpan na sunglasses niya. Why would I? Bago pa niya ako masagot ay nakarinig kami ng mga yabag pababa na hagdan. Gina May was going down the stairs wearing a white and black dress. Mugtong mga mata niya na tintago din niya ng sunglasses niya. Seriously? Why are they wearing that clothes? Are they going to Oh no, don't tell me. Marvin J. Cabral on earth? Kevin was snapping in front of my face. Oh, saan kayo pupunta? I asked for the confirmation of my thought. Today is Homer Velasquez cremation, kuya. I suddenly stepped back. Oh, no kuya, there's no coffin there. Remember what I said a while ago? It is a cremation, not a burial. Would you come with us, Marvin? Gina May asked. Even though I wanted, you guys know I can't. Kuya, 2 years had passed. It will never happen again, okay? I look at them threateningly. Kevin raises both hands and smile. I look away. Okay. Come on, GM. Rochelle must be crying right now. Napatingin ulit ako sa kanila. Nakatalikod na sila sa akin at naglalakad na papunta sa main door ng bahay ko. I shrugged my head. Pero nakita ko na lang ang sarili ko naglalakad paakyat sa hagdan at papasok sa kwarto ko. Hush, why do I care if Rochelle was crying right now? Nakita ko na ulit ang sarili kong nagmamaneho ng kotse ko papunta sa tirahan ng mga Velasquez. Humito ko ilang blokeng layo sa chapel nila. Nasa labas ng chapel ang pamilya Velasquez habang sina Kevin at Gina May ay nasa lupa rin ang kanilang sasakyan. Pinagmasdan ko lahat na nasa paligid ko. Nabalot ng katahimikan ng bawat segundo tapos biglang isang malungkot na kanta ang tumugtog. May ilang taong lumabas ng chapel, umiyak ng malakas. Pagkatapos ng isang segundo, ang puso ko'y tumitibok at sumasakit. 4 men in black are carrying a coffin. No, not this time. Kasama ko si Joval, ang aking napakarilag at pinakamamahal na sekretarya. Hinawakan kong kanang kamay niya. Sa wakas, opisyal na siyang akin. Nasa backseat kami ng sasakyan on the way to Naiya to go to Davao City, where one of my important meeting will be held. On the way to the airport, lagi ako nakangiti. Wala nang malamig na Marvin at lahat ng ito'y dahil kay Joval Sanchez. Biglang umintong sasakyan. Mang Jose, is there any problem? I asked the driver. I look around and says, where are we? I don't know this place. Napatingin ako kay Joval, nang bitawan niyang kamay ko at may kinuha sa bag niya. She faced me with a smirk and pointed me again. Joval? Hi, my dear. Say hello to my new friend, she said and getting the gun closer to my face. I swallow a lump and look at Mang Jose. He is holding a gun too. What is the meaning of this? They both give me a glare and smirk widely. Jovel? Lumabas siya ng kotse at maya-maya din bumukas ang pinto sa tabi ko, tinila ako palabas. Ngayon ko lang napansin ang asul na kotse sa likod ng kotse ko. Napatras din ako na may mabilis na puting van na pumarada sa harapan ko. Jovel, what is this? I thought you only thought of that, Marvin. And by the way, I am not Jovel. I am not, she said with a smirk, but her eyes. I can see pain in her eyes. Then who are you? Why are you doing this? How about us? She laughed sarcastically. There's nothing between us, Marvin Jake. Oh, meron pala. You are my mission. Mission? Tinulak niya ako at hindi ko yun inaasahan. Bumagsak ako sa isang medyo malambot na bagay. I fall inside the coffin. I was about to stand up when 2 men stepped at my chest. I can't move. I am Karina Sanchez. And your beloved Jovel is my boss? She wanted you to be killed because you dumped her. She shouted and pointed her gun on me. She smiled at me sweetly. I love you, goodbye. Sarkastikong sabi niya. Isang malakas at nakakaabalang tunog ang bumalot sa katahimikan ng umaga. 3 balang tumakas mula sa kanyang baril at diretso itong tumama sa aking tiyan.
Pagkatapos nun isinara na nila ang kabaong. Hindi ako makahinga. Masyadong masikip ang kabaong. Nagsimula akong umubo na may dugo. Oh God, Jovel. Kuya! Nabaling ang tingin ko sa may bintana ng kotse ko. Napalabas ako ng kotse. Kuya, you're crying. Napahawak ako sa pisngi ko. It was wet. I saw a coffin. I was now trembling inside. My body is shaking. My fists are hardly closed. My heart is pounding like there is no tomorrow. Kuya, listen. Hindi na magagawa ni Jovel yun sa'yo, okay? My eyes can't blink. Kuya, don't mind it please. Blink your eyes. I can't move. Looks can be deceiving. I never minded since that happened. Yeah, Jovel or Karina deceives me and that is the worst thing happened to me. It will never happen again, kuya. Kaya nga gumawa na tayo na protocol na dapat pangit na dapat ang sekretary mo. Like Athena. Otomatikong nag-blink ang mata ko. Athena Forto. Athena's POV. My tears are continue flowing while Tita Yelena is hugging me. Medyo nasa likod kami ng mga kamag-anak ni Homer. I can't help but to cry and cry and cry. Homer leaves me and he will be gone forever. Tahan na iha. Homer is happy right now on where he is. Hindi niya gugustuhin na makita tayong ganito. Tita Yelena keeps on saying those words while rubbing my back. I can't stop, Tita. I really love your son. I know, iha. I know. I am so grateful to be the witness of your love. Please be happy for Homer, iha. Umiling ako. Pumasok na kami sa loob ng chapel para sa sandaling misa before the cremation process. Siguro hindi ko na makakayang makapunta sa cremation. Hindi ko kaya. Pinaupo ako ni Tita sa tabi niya. I will not let go, Tita. I will not let go until I got justice for my babe. Justice? Leave it to me, Tita. I will give justice to Homer. I will make sure na magbabayad sila sa ginawa nila. Iha, ano bang sinasabi mo? Tita Mauricio asked. Nasa kaliwa ko siya at inaalalayan kami ni Tita. Pumipintig ng ulo ko, ang bigat ng mata at katawan ko. I will give justice to him. I said and everything went black. Nagising na lang ako sa backseat ng isang kotse. This is Kevin's car. Napabalikwas ako, tiningnan kong paligid. GM was on the passenger seat at mukhang inintay niya talaga akong magising. Nagkaunawan kami kagabi na hanggang best friend lang talaga kami ni Kevin dahil kay Homer and she now accept it and so invited her to Homer's cremation. I'm glad you're awake. How are you feeling? My head is aching but I'm good. No, you're not, Athena. You haven't eaten yet since yesterday. Wala ka rin tulog at iyak ka ng iyak. I smile at her, weakly. Wala na akong gana sa ibang bagay, GM. Wala na siya. My tears are starting to fall again. Shh, enough, Athena. Brace yourself. He will be mad if you continue crying, she said. The car door at my side swung open. Rochelle, umurong lahat ng luha ko. Nakatitig lang ako sa kanila. Ang kakapal ng mukha nilang magpakita pa dito. Rochelle, can we talk? Mrs. Taylor asked. Tumingin ako kay GM at tinanguan niya lang ako. I better confront them. It's now or never. Lumabas ako ng kotse at naglakad patungo sa garden ng chapel. Si Mr. Taylor ay nakaupo sa isang upuan na parang isang hari. Hari ng kasamaan. Alam kong totoo. Alam kong ginawa mo. Hindi sila nagabalang sagutin ako. May sananyasan sila sa likod ko. Lilingon sana ako nang may biglang tumakip ng panyo sa bibig at ilong ko. Sinubukan kong sumigaw at lumaban para sa sarili ko pero hindi ko sila kayang talunin. Masyadong malalakas ang lalaking nakahawak sa akin. Oo, ginawa namin to't hindi mo masisirang reputasyon ng Taylor. Sabi ni Mr. Taylor bago ako kainin ng dilim. Kevin's POV. Naglakad ako papunta sa kotse ko. Pumasok na ulit si kuya sa kotse pero hindi pa din siya umaalis. Pumasok ako sa driver's seat. GM sitting on the passenger seat while looking at the window. Lumingon ako sa backseat. My jacket was on the seat. Nasaan si Athena? Hey! Oh, Han! Where is Athena? She's talking with two people. Maybe it's her mom and dad. I nodded. Then silence covered the atmosphere. Napatingin ulit ako sa kanya. Suot pa din niya sunglasses niya. Mugto pa din siguro mga mata niya. I'm sorry. I utter. Napatingin siya sa akin. Ngumiti lang siya na matipid. It's okay, Josh. Rochelle's too fragile. She needed you as a friend. I can't blame you for loving a girl like her. Then it goes. Nakita ko mga luhang tumakas sa kanyang mata pero agad niya itong pinunasan at ngumiti.
She's so brave yet fragile. I understand how much you care for her. It just that I can't stop myself from hurting. No, please don't be. I love you, okay? And yet you love her too? She smiled again bitterly. Then a tearscape again and followed by tears and tears. Umiiyak na naman siya. Tinanggal niyang salamin niya at ngumiti sa akin. Hinawakan niya mukha ko at pinagdikit ang mga noot ilong namin. It's better to settle what you really feel for me and for Rochelle. I suggest you go away for clearing your mind. Far from me and Rochelle. Think wisely, Josh. I'll be waiting until you made your decision. If you chooses me, I am lucky but if you choose her, I think I should let you go. Napapikit ako ng mariin. Why do I have to choose? I cleared my mind for a while. Gina May is my friend back then. She's so beautiful, kind-hearted, caring, loving, and respectful. She's perfect, that's why I choose to love her. Atina Rochelle? I just met her a month ago. She's vulnerable. She's fragile and expensive. I'm afraid to touch her cause I'm afraid I would break her. What should I do? I'm leaving, Josh. Please settle your decision. I hug her tightly. I don't want to lose both of them. I can't. Yeah, I'm too selfish, jerk. Please, Gina May, don't do this. Promise I'll make it up to you. Just give me time to be with you again. I heard her sobs. I made the woman cry. You really wanted it. Please, Gina May, my princess, my Han, please give a chance to this pathetic jerk. Please don't say those words on yourself. You're not a pathetic jerk, okay? Hinarap ko siya sa katiningnan sa mata. Pinunasan ko din mga luha niya using my thumb. Stop crying, Han. I can't stand to seeing you cry. She smiled at me, a genuine one. I miss hearing those words from you. I miss you, GM. I'm a jerk for making you cry. Please forgive me. I love you, Han. I love you. She smiled widely. Her cheeks blushes. I miss you too, Han. I can't forgive myself if I lose you. I forgive you. I love you too, Han. Marvin's POV. I tap my fingers on the steering wheel. Hinahanap kong presensya ni Rochelle. I want to send her my deepest condolences and say sorry for her loss. Pero hindi ko siya makita. No sign of her everywhere. My attention caught by a black van that parked in front of my car. 2 men in black came out and probably waiting for someone. Shit, I cast when I saw Rochelle. Wala siyang malay at karga-karga ng isang lalaking nakaitim din. Palingon-lingon sila sa paligid. Since my car was tinted, they cannot see me. Anong gagawin nila kay Rochelle? Sinakay nila ito sa van pero hindi pa sila umaalis. Ang Mustang drove behind the black van. Bumabang salamin sa may backseat. Dumunga ang mukha ng daddy ni Rochelle. Lumingon-lingon ito sa paligid bago tumingin sa mga lalaking nakaitim. Medyo binaba ko din salamin sa may tabi ko para marinig sila. Place her in the basement. No one should know what happened to her. I need Rochelle for my plan. Pero boss, anak niyo siya, di ba? Mr. Taylor smirked. Yes, she is. But hopefully not. Masyado matigas ang ulo ng isang yan. Dapat siya nalang namatay at hindi ang kapatid niya. I froze. What did Mr. Taylor say? I swallow a lump on my throat. This is disgusting. Umalis ng Mustang pagkaabot ni Mr. Taylor sa isang puting sobre na nakaitim na lalaki. Maybe it contains the payment for what they did. They are evil. God! How did Rochelle get a devilish father? I exhale harshly. This is too much. Nagsimula na sumakay ang mga lalaki nakaitim sa van at maya-may umandar na din ito paalis. Tinignan ko ang plate number at tinandaan. I get my phone and call my police friend. Hello? Oh, Mr. Cabral, long time no talk. What can I do for you? Listen, officer. My friend Rochelle has been kidnapped. She is now in the van unconscious. Oh, did you get the van's plate number? Yung itsura na tandaan mo? Yeah, it was a black ordinary van that probably contains 16 seat. The van's plate number is XSB 538. I'm going to follow them. Saang direction sila pupunta? Officer, papalabas pa lang sila ng Valentine Subdivision. Okay, we will act right away. Thank you. Anything, Mr. Cabral? Wait, Rochelle, I will save you. Ano kayang kakahinatnan ni Rochelle sa kamay ng kanyang ama? Mailigtas kaya siya ni Marvin Jake? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.